buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang If Unloved. Indeed, our great Lord is so great, especially in area of loving. God is love. How come so many people, even believers, feel unloved? Ang ating pag-aaral ngayon, yan ang pinagpamagat, if unloved. Kung sakasakaling akala mo hindi ka mahal o kulang o bitin sa pag-ibig, salamat Diyos dahil kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Sa aming pagtitipon ngayon, pumagit na po kayo at kami turuan nyo pa ng kahulugan ng pag-ibig nyo. Forgive us our sins, cleanse us, empower us to understand your mystery, to understand high thoughts, so that we could be more and more like you. Release us, free us, empower us, so we can see the joy of life and we can understand love more. Father, we thank you, asking you to heal, to empower, to bless us. In the name of your Son, Jesus. Amen. Maraming mga tao, yan ang problema at reklamo sa buhay. There seems to be a love deficiency syndrome. Feeling unloved or not loved enough is as old as humanity itself. Maraming mga great characters of the Bible, yan ang problema din. Pakiramdam nila, hindi sila minahal ng sapat ng mga dapat magmahal sa kanila, o sila hindi nakapagmahal ng sapat. Many children don't feel loved or loved enough by their parents. Kumisan walang kamalay-malay ang mga magulang, yan pala ang reklamo ng mga anak. Akala ng magulang, nagmamahal na siya at nagpapakita na ng pagmamahal, pero hindi pala yon ang dating sa anak. Lalo namang maraming asawa, ganyan ang pakiramdam, na hindi na siya mahal tulad ng dati, o hindi pa siya talaga namamahal ng dapat abutin na pagmamahal sa kanilang pagsasama. Marami ring magulang, yan ang hinanakit sa anak. Parang minahal kita ng todo-todo, tas ngayon, yan lang pala ang kaprasong pagmamahal na isusukli mo sa akin. Magkakapatid na nagdaramdam din sa isa't isa dahil ang pakiramdam ng isa, hindi siya mahal ng kapatid niya, o konti lang ang pagmamahal. Pati mga kaibigan, may mga ganyang reklamo. At mga partners, even business partners, partners in whatever projects, or partners in romantic feelings, may mga dissatisfaction. What are the effects of love deficiency syndrome? Inimbento lang natin yung syndrome, wala naman talagang ganon. But what are the effects of such a deficiency? Unquenchable inner, emotional, and spiritual hunger and thirst. Yung tao na ang pakiramdam niya, hindi siya namahal ng sapat. May reklamo siya sa pagmamahal na kanyang tinanggap o tinatanggap. Parang laging gutom. Parang laging uhaw. Hindi nasisiyahan. Laging may hinahanap. There is dissatisfaction, a feeling of deprivation, so much unhappiness, sadness, and even depression. And then there's a desperate search for love, obsession, and a general feeling of insecurity. Napakaraming ganito ang kalagayan sa buhay. Kung saan-saan naghahanap ng pagmamahal dahil lumaki na kulang nito. Para bang ang pagmamahal na hindi mo natanggap habang bata ka,
ano man ang gawin mo, hindi mapunan pagtanda mo. Parang laging merong gap, merong vacuum na pilit mong pinupuno, kulang at kulang pa rin. Kaya napakahalaga na ang mga bata ay mahalin at ipadama ang pagmamahal sa kanila. Hindi sapat na mahalin sila from a distance, in secret, kundi mahalin sila ng alam nila, nararamdaman nila, para hindi sila lumaki na merong malaking parang emptiness sa kanilang puso. Kaya observation nga ng marami, kung may mga babaeng lumalaki na walang ama o father figure o walang nagmamahal na tatay, they fall for fatherly figures. Usually, they fall for more mature guys. At pag nakakita sila ng responsible, mukhang maaasahan, may asawa man o wala, nahuhulog ang loob nila. Yun daw mga lalaking lumaki ng kulang sa pagmamahal ng ina, ang aga-agang nag-girlfriend, etc., naghahanap ng pagmamahal mula sa isang babae. And of course, many, because of that, seek a very weak solution. And what is that weak solution? A desperate search for acceptance and love of people. Pag ang isang tao ay merong pagkauhaw sa pagmamahal, ang nangyayari sa kanya ay halos ipamigay na ang sarili, halos magpakaaba, magpakakawawa, para lang siya matanggap at mamahal. Kaya maraming makasali lang at mamahal lang siya at matawag na brad o sis. Kahit binubugbog na, sasali muna sa fraternity to feel that they belong. Hoping that they'll find brotherly love, perhaps. They will feel belongingness and therefore a sense of security. But what is wrong with this? Because that kind of love that people seek is not always available. It's not always dependable. And it is not always enough. Hardly ever enough. Kaya may mga taong nakakapito, 8 boyfriend, nakaka-15 asawa na, hindi pa tumitigil. Kasi may hinahanap na hindi naman matagpuan sa iisang tao lang. Kasi parang hindi kayang ibigay ng isang tao lahat ang hinahanap niyang pang-ibig sa mundo. There's a strong solution though to this longing. That is the acceptance and love of God and Jesus, His Son. Parang sobrang relihiyoso naman yata ang takbo nun. How can I find love? Through God. Maabutan ba niya ako ng kape? Kakamuti man niya aking likod? Papatawanin ba niya ako? But yes, there is a connection. If people realize the deeper meaning of God's love and the practical meaning of Jesus' love, mapapaiksi nila yung distance between satisfaction and longing. At maaari talaga, with God's help, na ito ay may close yung gap. Na yung longing ay mawala. Na magkaroon ng satisfaction, happiness, and peace ang isang tao. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Anong love yung dinedemonstrate na ito ng pag-ibig ng Diyos at ni Jesus? While we were yet sinners, ibig sabihin we were not yet lovers of God, God loved us already. So what kind of love is being demonstrated? It's a one-way kind of love. Inibig tayo ng Diyos nung hindi pa natin siya iniibig. So there is unconditional acceptance. And this is one quality of godly love that we must appreciate, understand, and even operationalize in our lives. That the love of God is one way. Hindi siya naghahanap, nagre-require ng sukli, ng kapalit, ng love in return. Love mo siya o hindi, love ka niya. Mahalin mo siya o hindi, mamahalin ka niya. Kaya nga, stubborn love ang pag-ibig ng Diyos. At meron tayong makikitang sikreto doon ng happiness in loving.
Paghanda kang magmahal ng walang sukle, ikinaliligaya mong magmahal. Magmahal lang, hindi mag-invest. Kasi ang mag-invest naghahanap ng tubo. Hindi mamuhunan, magmahal lang. Pag naturuan mo ang sarili mong maging masaya sa one-way love na ikaw yung giver ng love, lagi kang masaya. Kasi hindi kailangan ng participation ng ibang tao, hindi kailangan ng reciprocation, hindi kailangan ng sukli para ka sumaya. So malungkot ang maraming love seekers because of their wrong definition of love. Marami sa kanila yung acts of love, loving deeds are investments. Bakit hindi mo ako niregaluhan ng birthday ko? Di ba nireregaluhan kita pag birthday mo? Bakit di ka nagte-text sa akin ng I miss you? Ako text ng text sa'yo. Pero kung nagte-text ka na hindi ka nag-expect ng kapalit o sagot at sumasaya ka dahil lang nakapag-text ka, edi sasaya ka. Meron talaga itong very mystical angle. The love of God is independent of the reaction of the one being loved. That it continues to love whether it is loved back. That the pleasure of God is in loving. Naturally, meron siyang pleasure in being loved back. Pero ang talagang malaki niyang joy is to love us. Kaya lagi siyang may joy. Dahil hindi naman tayo lagi nagla-love back sa Diyos, di ba? Pero ang Diyos, lagi tayong minamahal. Romans 8:38-39. I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death. Not angels or spirits. Not the present or the future. And not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus our Lord. Nagamit na dito lahat ang metaphor, lahat ng mga sukdulan para lang ipakita na walang mag-aalis, maghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito pa lang mga kapatid, namnamin lang natin, dibdibin, isa puso. Mawawala na ang reklamo mo na hindi ka minahal ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, ng kapitbahay, ng ninong, ng ninang, ng teacher. Kasi nandyan ang pag-ibig sa iyo ng Diyos through Christ na walang makakatanggal. And yet many feel unloved. Bakit? Hindi tayo nakatune in sa Diyos. Nasa ibang channel tayo. Hinahanap natin yung wala. Pinaghahanapan natin ang pagmamahal yung hindi naman kayang magmahal dahil tao lang tulad natin. Ano ba yung pag-ibig ng tao? Di sumisidhi, lumilipas, lumalakas, humihina, umuuso, nawawala sa uso, at kuminsan nagiging pagkamuhi pa nga. At napapatunayan niya ng mga may asawa, hindi laging pareho ang intensity ng pag-ibig nyo sa inyong asawa. May time na gusto mo, may time na ayaw mo, may time na masaya ka pa nga't wala. May time na gusto mo makipaghiwalay. May time na gusto mo siyang ilibing ng buhay, kung pwede lang. Samantalang mahal na mahal mo nun. Di ba ganun ang pag-ibig, up and down, come and go? Ganun ka rin magmahal eh. Bakit ka hahanap ngayon ng pag-ibig mula sa iba na laging permanent, laging the same? Sa Diyos galing yon. At kung matututunan natin, appreciatein yon, maramdaman yon, at gamitin yon, matatakpan nun ang lahat ng mga pagkukulang sa atin ng kapwa-tao. At mapupuno nun lahat ng hindi matapos-tapos na demands natin for love. Because love, and the love of God is eternal, it is powerful, it is all-encompassing. Nothing can separate us from the love of Jesus. So if you feel unloved, ibig sabihin, hindi ka naka-tune in sa channel ni Jesus. Kasi kung doon ka nakatutok, andun yung love talaga. Sabi talaga, kaya ba nung takpan yung pag-ibig na gusto ko galing sa tao? Anong hindi kayang punan ng pag-ibig ng Diyos? Yun naman pag-ibig na ibibigay sa'yo ng tao, ang author din ng pag-ibig na yun, Diyos. Saan ba naman kukuha yung tao ng love, ng idea of love, capacity to love, kundi
sa Diyos din, who is the author of love. E di mas maganda kung may diretsong pakikipagmahalan ka sa Diyos kesa padadaanin pa sa ibang tao yung pagmamahal ng Diyos to you. Many things are lost in translation, and many of the love or much of the love does not get to you dahil yung tao is not capable of giving to you what he receives from God. God always loves, and God is always present to love. Ang totoo, alam naman natin yan eh. Alam na natin yan. Pero, napapaandar ba natin sa point na tayo'y nakikinabang, na tayo'y nasisiyahan, at tayo ay sumasaya? Our knowledge of God should get beyond the head to get to the heart. It should get beyond the academic, the idea, the philosophy. It must reach your emotion. Hindi lang dapat intellectual understanding and belief in God meron tayo. Dapat meron tayong emotional relationship with God. Because even God is God of emotions. At pag meron kang emotional love for God and you feel the emotional love of God for you, ano man ang kulang na ini-imagine mo sa buhay, totoo o hindi, ay mapupunan nun. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father, read love, except through me. Di ba God is love? So sometimes you can read the word Father as love. No one can come to love except through me. So the way to understand love and the way to receive love is through the way, the system, the method, the thought, the teaching of Jesus. Because Jesus is the way to love and to God, to get loved. And He is the way to love and to do the loving. Kung gusto mong magmahal sa isang pinakamagandang paraan, magmahal ka sa pamamagitan ng pagmamahal ni Jesus. I-define mo ang love mo sa pamamagitan ng definition ni Jesus. Hindi nag-i-invest, hindi naghahanap ng kapalit, hindi nanunumbat, hindi nanunukat, hindi naniningil. Kasi pag nanunumbat ka, nanunukat, naniningil, ang tendency maging malungkot ka kasi siguradong kulang at kulang ang masusukat mo. At hindi naman makakabayad ng buo ang sinisingil mo. Anong ending? Frustration, loneliness. Yan ang nararamdaman ng lahat ng nagtatampo sa mga asawa, sa magulang, sa anak. Kasi yung hinahanap mo, hindi niya nabibigay, kulang. Kung hindi ka man naghahanap, hindi ka magtatampo. So, hindi natin nababatid, mga kapatid, nadadaya tayo ng kaaway. Binabaluktot ng kaaway ang paraan ng pag-iisip natin na pati ang definition natin ng love at pag-operationalize natin nun, nililiko niya para kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo sasaya. Because the devil likes to torture you. So the devil likes to give you wrong definitions, wrong methods, so that at the end of the day, you will never be happy, you'll be miserable. Because the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Very interesting ang usapan ni Jesus at ng babae sa may balon, the Samaritan woman, John 4:10-15. Jesus answered, you don't know what God wants to give you. And let's say that is love, okay? And you don't know who is asking you for a drink. If you did, you would ask me for the water that gives life. Read love for our purposes now. Sabi niya, alam mo, hindi mo lang alam kung ano ang pwede kong ibigay sa'yo. Love. At hindi mo lang alam kung anong dapat mong hingin sa akin. Dahil kung hihingin mo, bibigyan kita nung tubig na nagbibigay ng buhay. Tubig ng pag-ibig. Sir, the woman said, you don't even have a bucket and the well is deep. Where are you going to get this life-giving water? Jesus answered, everyone who drinks this water will get thirsty again. But no one who drinks the water I give will ever be thirsty again. The water I give is like a flowing fountain that gives eternal life.
Alam niyo yung setting, yung babae umiigib doon. Sabi ni Jesus, bigyan mo nga ako ng mainom. Sabi, bakit? Samaritan ako, Jew ka. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Wala tayong friendships. Sabi ni Jesus, kung kilala mo lang sana kung di humihingi sa'yo ng tubig, at kung alam mo kung anong tubig ang pwedeng ibigay sa'yo, hihingi ka nun. At magkakaroon ka ng tubig na bumabalong, bumubukal, that springs from within you. You don't need a well. You don't need a river. Within you, there will be a flowing water that gives life. Ang lalim ng usapan. Verse 15, the woman replied, Sir, please give me a drink of that water. Then I won't get thirsty and have to come to this well again. So far, akala natin tubig talaga pinag-uusapan. Tubig ang hinahanap ng babae. Tubig ang ibibigay sa kanya ni Jesus. Then, Jesus turns the conversation into the heart of the matter. Verse 16. Jesus told her, yaman din lamang gusto mo ng tubig na hindi ka na mauuhaw pa kahit kailan? Go and bring your husband here. Meaning, bring here your source of love. Yung love mo, yung inaasahan mo na magbibigay sa'yo ng kaligayahan, dalin mo siya rito. Isuko mo siya dito. 17 to 18, the woman answered, I don't have a husband. Meaning, I don't have love. Remember, we're reading it that way only, huh? That's right. Jesus replied, you're telling the truth. You don't have a husband. You have already been married 5 times, and the man you are now living with isn't your husband. So you read it as you have been searching but didn't find love. Nakalima ka na ng asawa. Ngayon, may ika-6 pa na hindi mo pa nga asawa. Kailan ka titigil? Hindi ka natitigil. Kasi ang hinahanap mo, akala mo maibibigay nung asawa na yan. Sa asawa ka umaasa, sa lalaki ka humahanap ng meaning, ng ligaya, para kang baging na kailangan mo may puluputan, nakakalima ka na ng puluputan, may ika-6 pa ngayon, kailan ka titigil? Which is like getting water from the well. Ilang libong beses ka nang pumunta sa balon na ito, pabalik-balik ka, nauuhaw ka rin lagi. Baka bago ka nga makauwi, uhaw ka na naman. So sabi ni Jesus, alam mo, kung kilala mo lang ang kaharap mo, bibigyan kita ng balong ng living water from within you. You won't need this type of water. And parallel it to the issue of the husband. Kung kilala mo lang ako, sabi ni Jesus, hihingi ka sa akin ng tunay na pag-ibig. At pag ibinigay ko sa iyo yon, tulad ng hindi mo na kailangan magpabalik-balik o para umigib, hindi mo na rin kailangan magpasalin-salin kung kani-kaninong kandungan, maghanap ng kutakot-takot na lalaki, dahil sasaya ka sa sarili mong puso nang walang props, walang papa, walang love life, pwede kang sumaya. And of course, that is what Jesus has meant all along. Kaya sinabi niya, nung sabi ng babae, give me this water that satisfies. Bring your husband here. Ba't biglang isinali sa usapan? Ang totoo kasi, ang tinutukoy ni Jesus ng pagkauhaw niya, pagkauhaw sa pag-ibig. Pero nagkakamali siya ng iniigiban. Nagkakamali siya ng kinukuhanan ng iinumin. Kinukuha niya sa romantic love that always eludes her. That always brings dissatisfaction. Nakakalima na siya ng asawa, may ika-6 pa ngayon. Siguro bata-bata pa siya po, kaya pwede kung 70 na kaya siya, 80 may makuha pa. Ngayon, pwede na rin yan kasi maraming 80 ngayon na mukhang 13 anyos. Diba? Pero kung mabuhay ka ng 120, syempre titigil yon. At hindi ka na ba titigil? The love of and the love from Jesus does not need outside suppliers. It comes from within. The love of and from Jesus is self-sustaining. It never runs out. It is always available. So ano man yung kailangan nyo sa buhay na yan, yung babaeng yun, tubig. Yung iba, pera. Yung iba, fame. Yung iba, magkaroon ng power. Isa lang naman ang ending ng lahat ng yan eh. People like to be loved. You like to be powerful so that you might be able to get whom you love. You like to be attractive so that you could attract the person that you love. You like to have money so that you could afford
to entice the people you love to share their lives with you. Sabi nga nila, every act is a cry for help. At sabi pa ng iba, every Facebook post is a cry for help. It's really a cry for love. Bakit nagkakandara pa agad i-post pag medyo maganda-ganda yung picture? It's a cry for attention, really. Notice me, I am beautiful. How come nobody notices me? Look, ang ganda-ganda ko talaga. Look, ang sarap-sarap ng kinakain ko. Look, ang ganda-ganda ng bahay ko. Look, ang successful po. Ano talagang hinahabol nun? Di ba? Attention, care, affection, and if possible, love, romance. But learning to love Jesus and to know and feel the love of Jesus is the greatest love of all. But it takes a giant leap of wisdom to realize that. Akala nung babae ang kailangan niya husband. Tulad ng akala niya ang kailangan niya tubig doon sa balon. Sabi ni Lord, parehong mali. Incidental lang mga yan. Hindi pwedeng gawing center of your life yan. But if you knew me and if you asked me, you will ask for the living water. Hihingi ka nung spirito na nanggagaling sa Diyos na pwede kang maging satisfied. May kasama ka o wala. May pera ka o wala. May tubig o wala. Kasi hindi doon nakaasa yung kaligayahan mo, galing sa loob, hindi galing sa labas. Delikado kasi pag galing sa labas, paano ko manakaw ng iba? Paano ko maubos? Kaya yung umaasa sa fame, sa fortune, sa beauty, sa wealth, laging insecure. Kasi lahat yan pwedeng maubos, pwedeng mawala. Kung ang kaligayahan mo ay ang iyong asawa, di ba ang takot mo na lang na maagaw ng iba yan? Kaya lagi ka tuloy nagsiselos, lagi ka nakabantay, wala ka ng katahimikan. Kung ang iyon namang pinagmumula ng self-worth ay alahas, lahat talaga ng pera doon mo na uubusin. Bantay ka ng bantay, ingat ka ng ingat. Kung ang meaning mo ng self-worth at ang tool mo to get loved and accepted is money, hindi ka natitigil ng kagagawa ng pera to the point na nagmumukha ka ng pera and you might even lose relatives and friends and loved ones dahil sa pera. Pero sabi ni Lord, pare-pareho lang lahat yan. Nagkakamali lang kayo. Hindi yan ang kailangan nyo. At kahit pa magsikap kayong hanapin yan, nawawala, nauubos. Hingin nyo yung living water. Hingin nyo yung spirituality that is in love with God, that is loved by God, indwelt by the Spirit of God, and you will overflow with this beautiful thing. Hindi ka magiging tuyot, tigang, sabik, uhaw, gutom. No. Because you will be satisfied. What is another effect of love deficiency? Anger and bitterness. Sama ng loob. Walang katapusang hinanakit at pagdaramdam. Gaano karami sa atin ngayon nawa ay wala. Hanggang ngayon, masama pa loob nyo sa magulang nyo dahil ang pakiramdam nyo, hindi kayo minahal ng sapat nung araw. Masama ang loob sa anak dahil nakapag-asawa lang, parang nilimot ka na. In fact, wala pang ang asawa, nalimot ka na. Masama ang loob sa kapatid, masama ang loob, puro hinanakit, puro pagdaramdam. Ang laging pinagmumulan lang ay, dapat minamahal mo pa ako ng mas marami, pero bakit sobrang konti? Pag ganun ang mentalidad natin at hindi natin naiwagwag yan, hindi ka sasaya buong buhay dahil lagi ka lang mabibigo. Napakakonti ng mga taong 100% happy kung paano siya minamahal ng asawa niya, ng anak niya, magulang niya, ang konti-konti nun. Kaya dapat, dahil hindi natin mapapalitan ang human nature ng mga tao sa paligid natin, na hindi nila mabibigay sa atin lahat ang gusto nating pagmamahal, ang dapat palitan natin yung ating expectations. If you're gonna change the world, you should just change your mind. It's easier.
and change the object of your love and change the source of your love, make it God. Put God first, others next. Pero pag inuna mo ang iba kaysa sa Diyos, mabubuhay ka sa insecurity, insufficiency, anger, bitterness. Kaya ang solution, ang way, ang method is the Jesus way. Love one way. Hindi ka naman binabawalan ng Diyos umibig eh. Magmahal ka na magmahal. Pero kontian mo, bawasan mo, at pwede ba kung sana wala kang ine-expect na return, sasaya ka. Kaya iba yung giving anonymously. Hindi ka nagpapakilala, walang makapag-recognize sa'yo. Yun ang gusto ni Jesus na giving, di ba? So when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing. Do not blow trumpets so that you may be praised by men. Give in secret. Pero gaano karami nakaka-realize ng joy of giving in secret when many people like to give with a loud fanfare. Iba ang way ni Jesus. Kahit maraming Kristiyano, hindi pa nadidiscover yung way ni Jesus. Luke 6:32, sabi ni Jesus, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. So anong sinasabi ni Lord? Love, love, love all the way. Love those who don't love you. Love those who are not lovable. Love one way. Love those who don't love back. Kasi sabi, alam nyo, kung ang mamahalin nyo lang, yung nagmamahal din sa inyo, hindi mo na kailangan maging godly para gawin yon. Dahil kahit ang mga makasanlibutan, ang mga makasalanan, minamahal nila yung nagmamahal sa kanila. Kaya hindi nila madidiscover yung beauty and mystery of God's love. Because to them, loving is an investment. But when you learn to love without expectation, sabi niya, then you will know the joy that God has when God loves people without expectation. Searching for reciprocal love fails. Ang tapat-tapat ko sa iyo, hindi ka matapat sa akin. Dahil nangaliwa ka sa akin, mangangaliwa na rin ako sa iyo. Maraming gano'n ang prinsipyo. So kaya ka palang pala matapat, hindi dahil ikaw ay matapat, kundi dahil ikaw ay pinagtatapatan. So pag hindi na matapat sa iyo, hindi ka na rin matapat. Therefore, wala kang sariling anino, wala kang sariling orbit, wala kang sariling kabanalan, wala kang sariling kabaitan. Mabait ka lang pag mabait sila sa iyo. Pero ang tunay na mabait, kahit hindi ginagawa ng kabaitan, mabait pa rin siya. Kasi mabait siya. Nature niya, yun. At ang gusto ni Jesus, magkaroon tayo ng loving nature. Tulad ng kanyang love. Hindi nakaasa sa sukli o bayad para sumaya. Kasi bihira tayong masuklian at mabayaran ng tama. Therefore, pag ganun ang policy mo, hindi ka talaga sasaya. Kahit 5 pang maging asawa mo at may ika-6, kulang at kulang din. So the solution is just love. Even the unloving, even the unlovable, find joy in loving one way. Ngayon, kung minahal ka rin, sinuklian ka, bonus na lang. Bonus. Pero ang bonus, hindi duty. Kung dapat masama ang loob mo pag walang bonus. Kasi bonus yun eh. Bakit naman gano'n? Sabi mo, gano'n na lang ba? Wala na akong aasahan talaga. Pwede ka naman talagang umasa like 99.99% of the people do because that's the norm. That's the logic of the world. Pero, masaya ba yung world? Nakukuha ba naman talaga ng world yung inaasahan niya? Di ba? Hindi rin. So, yun na nga, baguhin mo na lang ang attitude mo. Another effect of love deficiency is endless search for love and lovers. Tulad ng ginagawa ng babae sa example, nakakalima na. Can you imagine naman, record naman yan, ha? Nakakalima na, may ika-6 pa. And counting. Pero hindi pa rin masaya. Pag wala kang ginawa kundi maghanap ng magmamahal sa'yo, naghahanap ka sa dilim, naghahanap ka sa liwanag,
Naghahanap ka sa loob, sa labas ng mga gusali, naghahanap ka kahit saan na lang, that would be a reckless search. Kahit saan na lang mo ihampas ang iyong katawan sa paghahanap mo ng mapapansin sa iyo at magmamahal. Pagod ka na sumalubong, tumiming para magkasabay kayo sa elevator, sa escalator, tapos hindi ka naman pinapansin, para kang susunod-sunod na ganon, hindi mo man maigagalang sa sarili mo. Endless search for love or lovers could be foolish, even risky. It can be dangerous and mostly fruitless. Yung mga naghahanap, buong gabing naghahanap kung saan-saan, uuwi pa rin mag-isa. Wala pa rin. At meron ka mang maiuwi, iiwan ka pa rin bukas pag sikat ng araw. It could be frustrating. And there's more and more damage. Like that woman at the well. So what is the cure for love deficiency syndrome? Bukod sa mga sinabi na natin, ask why not. Halimbawa, parang hindi kayo mahal ng magulang nyo o ng asawa nyo o ng anak nyo o ng sino man, search for and find answers. You ask, why am I not loved? Why am I not loved enough? Am I lovable? Baka naman nakakainis ako. Baka naman mahirap ako mahalin. Baka naman sobra ako mag-demand. Baka naman hindi na tama yung hinihingi ko. At kung wala kang makitang mali sa sarili mo, which is, of course, impossible, but granting that you could delude yourself into thinking that nothing's wrong with you, you ask, what was wrong with him or her or them? What's wrong with my mother who did not love me, but loved my sister? What's wrong with my father? What's wrong with the people? Why don't they love me? Meron kaya silang problema? O nung naghahanap ako ng atensyon nila, meron silang ibang urgent business? Na nung bata ako, hindi ako namahal kasi nag-aaway lagi yung tatay at nanay ko and they were trying to save their marriage and they were trying to survive their own storms in their hearts, that there's nothing more love to give. Nagkataon na nung ako bata. What's wrong with the world? What's wrong with time? Hindi nagkatugma-tugma kung kailan ko gustong mahalin ako, walang nagmamahal. Nangyayari yun, di ba? Hindi naman nagko-connive yung buong mundo na hindi ka mahalin eh. Kumisan lang, may sakit siya. Meron siyang security issues. Meron siyang mga urgent business. Nagkakataon-taon. Itanong mo lahat yon. Because answers could lead you to the path of being loved or loved more if you found something wrong with you and you corrected it. Baka maging ending, maitama mo yung sarili mo, mas maging kaakit-akit at kamahal-mahal ka, mamahal ka tuloy. Or, when you get to know the situation of people that you think should have loved you but didn't, that could lead you to the path of being understanding. Maunawa mo. Hindi pala ako naalagaan ng nanay ko nung baby ako kasi hanap siya ng hanap sa tatay kong walang tigil ng pambababae kung saan-saan. Kaya tuloy nagkandahulog-hulog na ako sa duyan, nahulog ako sa hagdan, gumulong ako sa kalsada, nasagasaan ako ng tricycle. Hindi pa alam ng nanay ko. Kasi lasengga siya noon, selos na selos siya. Pwede kang maging mas understanding. And therefore, you could be more forgiving. Bakit ganon? Parang hindi ko naramdaman na minahal ako ng asawa ko nung dapat minahal niya ako. Eh yun naman pala, pinikot mo, may talagang ibang mahal nun, eh talagang hindi ka pa nga mahal. Pagka sinitingnan mo yung kapwa mo, you could be more giving instead of demanding. Understand why search for love fails. And then, appreciate Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you.
So nasangkot na naman si Kristo at ang Diyos Ama sa langit. Kasi talagang sila ang model ng pag-ibig. Nagpapatawad, nagbibigay, nagmamahal, kahit minsan nililimot, tinatalikuran, hindi ginagantihan. Forgive people for not loving you back. Even now, mga kapatid, kung meron pa kayong dinaramdam, sama ng loob, dahil sa palagay nyo, you deserve to have been loved more than you were loved, forgive now. Now! Huwag nyo na ipagpabukas. Makakalaya lang kayo pag nag-forgive kayo. Kasi hindi na kayo mamamahal eh. Yung hindi na ibigay sa inyo nun, kahit kailan, hindi na yung mabibigay. Pwede kayo mabigyan ngayon ng iba, pero yung hindi na ibigay nun sa tamang oras, hindi nyo na maibabalik ang panahon. It's useless to be bitter about it. Be free. Set people free. Proverbs 10:12, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Again, involved ang God at si Jesus. Love covers all wrongs. Bakit tayo pinapatawad lagi ng Diyos? Kasi mahal tayo. At pag pinapatawad, nawawala yung kasalanan. Hindi dahil walang kasalanan, kundi dahil binubura ng pag-ibig. So kayo ang umibig doon sa hindi umiibig sa inyo, and then your love will cover their wrongs. It will be taken as far as the east is from the west. Sinong lalaya? Sinong gagaan ng pakiramdam? Sinong sasaya? Kayo. Kung pipiliin nyo na huwag magpatawad, laging magdamdam, magtuos, magkwenta, sinong lulungkot? Kayo. Kaya sabi ni Jesus, ang ibibigay ko sa iyo, living water from within you. Ikaw mismo gagawa ng paraan para ka sumaya. Ikaw ang magpapasaya sa sarili mo, galing sa loob mo. Hindi dependent on what people do or say, on what they give or not give. It is dependent on your attitude, on your spirit. And therefore, it is not under the control of others, it is under your control. Ask for it. Ask and it will be given to you. Seek, then you will find. Knock, and the door will be open to you. Sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Magpahinga na kayo sa walang humpay nakakahanap ng pag-ibig na hindi naman nakikita. Sa walang tigil nakakukwenta, katutuos at kaaasa sa hindi naman maasahan. Define and redefine love. And reconcile your expectations with it. Tugma ba kung ano yung love na itinuturo ng Diyos at yung love na gusto mong umiral sa iyong buhay? What is wrong with your expectation? That's why it is never met. And when all the chips are down, brothers and sisters, remember only this: love anyway. Love every way. Mahal mo siya, hindi kanya mahal. Anong gagawin mo? Malulungkot ka? Kaya mo bang palitan yon? No. Edi mahalin mo na lang. Kahit di ka mahal, masaya ka. Pag naturuan mo ang sarili mo nung God's love, yung one-way love. Love unilaterally. Lumakas ang loob mo, sinabi mo sa kanya, alam mo, mahal kita. Sa niya, hindi kita mahal. Kahit na, basta mahal kita, period. Pag di masaya ka. Pero pag sabi mong mahal kita, mahalin mo rin ako, ay, bigo ka dyan. Bihira yung mamahalin ka rin. At let's say, minahal ka ngayon, bukas mahal ka pa. Hindi ka sure. Pero kung ikaw na lang sabi, basta wala ka magagawa, mamahalin kita, period, masaya ka. And that is God's love. And that is the Jesus way. You do the loving. This empowers you. You are the giver. You are in control. One way, stubborn love is God's love. Napakahalaga. Tama sabi sa 1 Corinthians 13, 4-8, love is patient. Love is kind. First sentence pa lang, alam mo na kung loving ka or not. Because if you're impatient, if you're unkind, tapos sabi mo, I love you, but I'm impatient with you, I'm unkind to you. Come on, you are not in love. Hindi yan ang love. Love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud.
It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered, or it keeps no record of wrongs. Gaano karaming love ang lalaglag sa kanal sa definition na to? Marami kasing tao, sinasabi nila, I love you. Well, what they should say is, I'm addicted to you. I need you to satisfy me. I need you to give me meaning. I need you to make me smile. I need you to give me pleasure. So, sinasabi na, I love you. You don't love me. You need me. But pwede mo sabihin na, I need you because I love you. Pero iba yung I love you because I need you. So, are you addicted or are you in love? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. You know how this love can happen? Only if it's one way. Only if it does not seek love in return. And that is the secret to be happy in the context of loving. Mga magulang, minahal natin ang mga anak, tinuruan natin, tinaguyod. Salamat kung sila ay mag-support sa atin, tumanaw ng utang na loob. Salamat kung sila ay magbalik ng mga biyaya. Pero kung sakali mang magkulang sila, lalo't mga nagkaasawa pa yung iba, love anyway. Para masaya ka. Susumbatan mo, makikipagkagalit ka, magtatanim ka ng sama ng loob, hindi ka na makikipagkita, di ba you suffer? 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ngayon, mga kapatid, pag sinabi mo na I love you, at sinabi sa'yo I don't love you, tapos mo basta I love you, hindi naman ibig sabihin bubwisitin mo na siya lagi dahil mahal mo siya. Lagi kang nakakalat, yung mukha mo laging nandyan dahil mahal mo siya. No, kung mahal mo siya, you don't insist on your own way. You are not impolite, because love does not rejoice at wrong. Hindi yung masyahan lang ang sarili mo, kahit alam mo na inaalibadbaran siya sa'yo, pinapantal, nilalagnat, pag nakikita ka, kakalat-kalat ka pa rin. Hindi love yon, addiction yon. Ang tunay na pag-ibig, nagpaparaya, nagsasakripisyo, kung kailangan, hindi inuunang bigyan ng kasiyahan ng sarili. At kung magmamahal ka kahit hindi ka mahal, hindi sasama ang loob mo. Loving is the best revenge. Aha, hindi mo ako mahal, mamahalin pa rin kita. Yan ang ganti ko sa'yo. Sasaya ka. It's within your power. You get proactive, not reactive. And also, loving that way could get you loved back. But don't expect it. But it could be a desirable effect. And at the very least, it pleases God, because that is the brand of love that God teaches. So huwag masyado maghanap. Just do the loving. John 13:34-35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. So whenever we can, we should love back. Ang kausap na natin ito, ikaw, you love back, but don't expect to be loved back. But you love back. You do the giving, you do the loving. John 15:12, my command is this, love each other as I have loved you. How did Jesus love? One way love. Kahit dinenay siya ni Peter, minahal pa rin niya. Si Jesus, ipinapako sa krus. Lumulubog yung mga pako sa kanyang laman, sa kanyang buto. Nananalangin siya. Ipinapanalangin niyang patawarin ng Ama sa langit yung gumagawa nun sa kanya. Di ba one way love yon? And sabi niya, love others as I have loved you. And you will be happy. You will have joy. Maybe you will not always have pleasure, but you will have a living water flowing from within you. And again, dapat idagdag, love yourself more. Kung wala nagmamahal sa iyo, kulang ang pagmamahal nila sa iyo, pues ikaw, mahalin mo sarili mo. You have yourself. Because you cannot give what you do not have. Yung iba sobrang magmahal sa kapwa, kinakalimutan na ang sarili. No, sabi ni Jesus,
love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, in the same way that you love yourself, you love others. But don't love yourself less than you love others. Just love them in the same way that you love yourself. At may isang paalala mga kapatid, be sensitive to the unloved, to the underloved. Meron, nasa stage ng buhay nila na very happily married. Of course, there's no guarantee that it will always be like that. Pag nakikipagkwentuhan sa mga kapatid na babae, walang ginawa kundi ikwento yung ideal husband niya. Be sensitive naman. Lalo ko yung kapatid nyo, iniwan ng asawa, yung isa binubugbog, yung isa hindi inientregahan, display ka na display mga alahas mo, puri ka ng puri sa asawa mong mahal ka. Be sensitive to the underloved. Kumisan kasi sa kagustuhan natin na masatisfy yung insecurity natin, to feel better than others, hindi natin alam, sobra-sobra na natin silang nasasaktan dahil ine-exaggerate natin yung kulang sa kanilang buhay. Be kind to the underloved. It could be your turn another week, another month. Ganun kasi ang buhay, hindi tayo sure. And then allow others. Help others to be more loving. Kung employer ka, give your employees more time to love their families. Kung kaya ninyo magbigay ng mga long vacations, mga weekend, kaya naman ng resources nyo, do it so that you could help others be more loving. Be more understanding. At huwag tayo maging killjoy sa mga nagmamahalan, yung mutually in love, yung nakakakita ng mga bituin. Hindi naman nagtatagal yon, so hayaan nyo na mag-enjoy. Huwag nyong killjoyin. Huwag nyong pigilin ang lahat ng nag-iibigan para sumaya naman sila kahit hiram lang na sandali. At salamat kung nagtagal, but you and I know, hindi naman talaga nagtatagal yun sobra. So habang nangyayari yun, hayaan nyo na lang. Huwag nyo nang pigilin na umibig o mag-ibigan ng mga tao. And whenever we can love the Jesus way, after all, Jesus loves you that way. Panginoon, salamat sa mga paalala nyo. Dalangin namin na bawat isa sa amin maunawa yung misteryo nito, that we're able to connect the dots, to see the logic behind these things. Uncover our eyes, O God. Give us the wisdom to see the connection between the living water, the love of Jesus, and loving without expectations. Teach us, Lord, to be more loving, at hanggat kaya namin, masuklian namin ang mga nagmamahal sa amin, makagawa kami ng mabuti sa gumagawa ng mabuti sa amin, bagamat hindi yun ang gagawin naming expectation sa iba. But teach us. Teach us to be more loving to others, more giving of ourselves, so that there will be more happiness, more joy that can be shared. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid at isipin natin, meron ba kayong mga pinipigil na pag-iibigan na hindi nyo naman dapat pigilin? May inaagaw ba kayo ng mga pagmamahal? O kaya meron ba kayong dapat tanggapin na pag-ibig? Tanggapin nyo kung pwede naman. O baka naman meron na tayong ginugulo sa pagpipilit natin sa ating sarili. Dear God, in our silence, bigyan nyo po kami ng practical applications sa lahat ng angle na ito ng pagmamahal, whether we are the recipient or the giver, or both. Spend some time with the Lord and appreciate His one-way love, and ask God to empower you to do more of that kind of love. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang If Unloved.
siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso mo'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Ang nais mo'y kakalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila man iyong pagdurusa, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan pag si Kristo sa buhay. Ang iyong paglingkuran kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit sa kabila man ang iyong pagdurusa, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!